Naman, hindi ka pala marunong maglaba? Hindi porke iniikot ng machine ng mga damit ay maalis na lahat ng dumi. Mas maganda kung binaluan muna para lumambot ang dumi. Reklamo nito. Pareho lang yun, ang dami mong arte. Naiinis nang sabi niya. Akala ko pa na may maselan ka. Mas malinis pa rin pala ako magtrabaho. Naninibago siya kay Tristan. Dati sa tuwing iinsultuin siya nito ay may kasamang biro. Sa pagkakataong iyon ay seryoso ito. Hindi na lamang siya kumibo. Minadali niya ang paglalaba dahil alauna na ng hapon. Gusto pa rin niyang ibilad sa araw ang mga damit kahit may dryer. Kahit sa pagsasampay ng damit ay may sariling paraan sa Tristan. Ayaw nitong basta isampay lang sa sampayan ang mga damit. Gusto nito gamitan ng hanger lahat ng damit, maging ang underwear. Ayaw din nito na nagkakadikit-dikit ang mga damit. Noong nasa bahay niya ito ay hindi ito nagpapalaban ng damit sa kanya. Hindi niya ito nakitang naglaba roon. Palibasa, palagi siyang busy sa ibang bagay at madalas gabi na silang umuuwi. Kinahapunan ay hinayaan ni Sabrina na si Tristan ang magligpit ng mga natuyong damit nila. Nagtungo na siya sa kusina at nagluto. May natira pang kaldereta kaya nagsaing na lang siya at nagsangag ng hipon. Matapos makapagluto ay nag-explore siya sa kabahayan. Natuklasan niya na mayroong sariling fitness gym sa loob ng bahay sa Tristan. Nakalak ang pinto kaya nakasilip lang siya sa salaming bintana. Wala siyang makitang barbell pero mayroong punching bag at mga tubong nakahang na marahil ay nilalambitinan at mga bench na pwedeng higaan tuwing magka-curls up. Sa kwartong katabi ng fitness gym na salamin ang pinto ay may mga painting na nakasabit sa dingding. Walang anumang gamit siyang nakita sa kwarto maliban sa long table na may nakapatong na mga lata ng pintura at paintbrush. Naisip niya, marahil ay tama si Chef Lara na may talent sa pagpipinta sa Tristan. Nang marinig niya ang yabag ng pababa ng hagdan ay bumalik na siya sa lobby. Pababa na si Tristan. Niyaya na niya itong maghapunan. Mukhang maganda na ang mood nito dahil nakangiti na at pinupuri ang luto niya. Nagustuhan nito ang sinangag niyang hipon na nilagyan niya ng kaunting butter at pepper salt. Pagkatapos ng hapunan ay tumambay si Sabrina sa mini resort. Lumanghap siya ng sariwang hangin habang palakad-lakad paikot sa Olympic pool. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Tristan sa kwarto. Bakit hindi siya nito pinapayagang pumasok? Hintayin lang daw siya nito roon dahil maliligo sila. Kinakabahan siya sa posibleng gawin ni Tristan. Malakas ang kutob niya na may binabalak na naman itong kalukuhan. Maya-maya ay dumating ang kanyang asawa na tanging puting underwear ang suot. Oh, bakit hindi ka pa naguhubad? Tanong nito. May dala itong 2 tuwalya. Giniginaw ako? Tugon niya. Mawawala din ang ginaw kapag nabasa na ang katawan mo. Come on, let's swim. Anito at nag-abala pang hubarin ang suot niyang blouse. Hindi na niya hinayaan pati underwear niya ay huhubarin nito. Nauna na siyang tumalon sa tubig, baka ihagis na naman siya nito. Matapos ang halos 1 oras na paglangoy ay nagdesisyon na si Tristan na pumasok sila sa kwarto. Nagtataka si Sabrina, bakit kailangan pa siya nitong piringan gamit ang necktie nito. Tanging tuwalya na lamang ang nakabalot sa hubad niyang katawan. Binuhat siya nito. Pagkuwan ay inalalayan siya nito sa paglalakad, papasok, malamang sa kwarto nila. Kinabahan siya nang maramdaman niya na itinatali nito ang mga kamay niya habang siya'y nakadiba at nakasandig sa dingding. Tristan, what are you doing? Balisang tanong niya rito. Ito ang sinasabi kong surprise punishment. Don't worry, hindi mo ito'y kamamatay. Patitirikin ko lang ang mga mata mo. Pilyong sabi nito. Damn you! Asik niya. Okay. Mabilis na nakatulog si Sabrina matapos ang mainit na tagpo sa pagitan nilang mag-asawa. Matapos maligo ay nagsuot lamang ng underpants si Troy. Binalikan niya ang wine at nagsalin sa baso
Habang sumisimsim ng inumin ay pinagmamasdan niya ang natutulog na si Sabrina. Pagkuwan ay ngumisi siya. He can't hide his true self anymore. He could disguise himself as a real impostor of his brother, but he can't act like real Tristan forever. You didn't tell me how gorgeous and sexy she was, Tristan. Tama ka, may pagkamaldita siya at conservative. Tama ka rin, hindi ko pagsisisihan ng desisyon ko. I like my life now, he said while talking to his twin brother's imaginary presence. Pains never bother him anymore, or even guilt for accepting his brother's request. Matagal na niyang tanggap ang kapalaran ng kakambal niya at kahit minsan siyang nag-alinlangan sa hiningi nitong pabor, ay naging sulit naman ang lahat dahil hindi siya na-disappoint sa babaeng ipinagkatiwala nito sa kanya. Sa halip ay lalo siyang na-excite at na-challenge. Ramdam niya na nakakahalata na si Sabrina sa pagkataon niya, pero gusto muna niyang manindigan sa pinasok niyang iskandalo habang pinag-iisipan pa niya kung paano itatama ang lahat. Wala siyang balak lokohin habang buhay si Sabrina at ang mga mahalagang taong nakapaligid sa kanila. Hindi na muna niya iniisip ang kahihinatnan ng pinasok niyang gusot. Naniniwala siya na maayos din ang lahat. Pero bago niya tinanggap ang hiling ng kakambal niya na siya ang maging proxy nito, milyong beses niya iyong pinag-isipan. Marami siyang maisasantabi at malaking adjustment na gagawin niya dahil kahit kambal sila ni Tristan ay malaki ang pagkakaiba nila. He can't live without sex, while Tristan was still a virgin and conservative. He loves to game, competitions and challenges, while Tristan was living a boring life in a business firm and never cares about a woman. Ang tanging pagkakapareho nila ay kasarian at physical appearance. Para sa kanya, makabubuti kung magpahinga si Tristan dahil buong buhay nito'y nakabaon ito sa pressure ng business at sa murang edad ay niyakap ang mabigat na responsibilidad sa higanting kumpanya habang nag-aaral. Nanindigan siya sa kanyang desisyon na mag-explore at abutin ang kanyang mga pangarap, pero aminado siya na hindi madali ang naging pasya niya. Habang iniisip na magiging negatibo ang pananaw sa kanya ng naiwan niyang pamilya, irresponsable siya kung maituturing ng lola niya. Masakit din yun para sa kanya, lalo na't personal niyang narinig at nalaman kung gaano kalaki ang tampo sa kanya ng lola niya. Gayunpaman ay hindi siya sinumbatan ni Tristan sa pagtalikod niya sa responsibilidad na dapat ay sabay nilang hinaharap. 16 years old sila pareho noong namatay na sabay ang parents nila sa road accident, lula ng kotse. Simula noon ay tanging lola nila sa father's side ang nag-alaga sa kanila. Isang Spanish-Filipina ang lola nila at Japanese-Spanish naman ang lolo nila. Ang sabi ng lola niya, nagmana daw siya ng ugali sa lola niya na hindi interesado sa business. Dating movie director ang lolo niya sa Japan. Ang lola naman niya ay isang business-minded. Ito ang nagpalago ng 2R Food Corporation, katuwang ang kanyang ama't ina. Nang pinapili siya ng lola niya kung anong gusto niya, nagdesisyon siya na tumira sa California sa nabiling property ng daddy nila. Doon siya nag-aral at nakapagtapos sa kursong veterinary. Hindi siya humingi ng pera mula sa kumpanya nila dahil sapat naman ang income niya sa modeling career at sports. Katunayan ay 2 magkasunod na championship ang napalanunan niya sa car racing competition sa California. Nakapasa siya sa licensing examination para maging veterinarian. Mahal niya ang passion niya at trabaho kaya hindi naging madali para sa kanya ang naging desisyon niya na gampanan ang karakter ni Tristan. Mahal niya ang kanyang kapatid kaya pinagbigyan niya ito sa kahilingan nito. Hindi naman ito nagkulang sa pangaral sa kanya at maayos na na-turn over sa kanya ang responsibilidad nito at ang dapat na adjustment niya sa pinasok nitong kasunduan.
Minsan ay nakakalimutan niya ang ibang itinuro sa kanya ni Tristan at lumalabas pa rin kung sino talaga siya. Kaya bago siya napunta sa sitwasyong iyon ay alam na niya ang dapat niyang gawin, pero hindi niya kayang mabuhay sa katauhan ng kanyang kakambal ng matagal. He must be who really was, especially for Sabrina. Living with a gorgeous and sexy woman like her in one room was a big challenge, especially for him that has a weak defense in temptation. He can't promise to be gentle anytime. Hindi pwede sa kanya natitigan lang ito habang nagwawala ang kanyang pagnanasa. Pero sa unang pagtatagpo nila ng babae ay alam niya na hindi ito katulad ng mga babaeng dumaan sa buhay niya. Hindi niya ito maaaring itulad sa mga itinuturing niyang disposable na mga babae. Tipong isang gamitan lang, pwede nang iwan kung saan. Ganoon siya kahangal noon. Napasubo na siya. Pakiramdam niya ay biglang naputol ang sungay niya. Sabrina has a high profile and high quality woman that he couldn't underestimate. She might be his karma, but good karma as well. Of course, he can't deny that he likes her guts. They were opposite but he knew she's flexible and open-minded. Mas lalo niya itong magugustuhan kapag tumagal pa ang pagsasama nila. Yun ay kung aayon sa kanila ang pagkakataon. Nang hindi pa rin siya inaantok ay lumabas siya ng kwarto at tumambay sa veranda ng second floor. Pinagmamasdan niya ang kalangitang puno ng bituin. He almost had everything he needs in life but he felt something missing. Seems he's not contented with what he does from his previous life. He sighed, reminisced the moment when he's free for everything. Free for doing things without limitations. The moment when Tristan asking him a favor and talk about Sabrina. But he grinned and holds the wine glass tight as he could break it. He just felt guilt and pain suddenly strike his heart. Inisang lagok niya ang laman ng kanyang baso. Pagkuha ay pumasok na siya sa kwarto at tinabihan sa kama si Sabrina. Pinagmamasdan niya maganda nitong muka. Napangiti siya nang maisip ang katatapos nilang pagtatalik. Obvious pa rin na walang pakialam ang babae sa married life nila. Mas mahalaga, malamang dito ang yaman at kung ano talaga ang goal nito sa pagpapakasal sa kanya. Pero ramdam niya ang satisfaction nito sa tuwing paliligayahin niya ito sa sensual na paraan. Umaasa siya na hindi magtatagal ay mai-in-love din ito sa kanya. Natukso siyang haplusin na makinis nitong pisngi. Pagkuha na ipinaglandas niya ang kanyang hintuturo sa matangos nitong ilong. You're lucky, Tristan. She's almost perfect. But you gave this luck to me. You know how flirty I am when it comes to women. Never comes to my mind to accept serious relationships. And I never think about settlement. I'm not a marrying type of a guy. You know that I'm not good at it. I can't promise to be a good husband and a father, but this time, I wonder how I could be a real man and an ideal husband for a woman like Sabrina. She deserves a perfect married life. If she couldn't learn how to love me, and the time will come that she would decide to file an annulment, I will set her free. But if ever I fall in love with her, I will do anything to make her fall for me. Too harder. I will assure you that. Pumihit siya, patalikod kay Sabrina, saka pumikit. Dahil sa pananakit ng katawan kaya hindi nakabangon kaagad si Sabrina. 9:00 na ng umaga siya nagising. Tinawagan na lamang niya ang kanyang secretary at sinabing i-cancel muli ang meeting at appointment niya. Pakiramdam kasi niya ilalagnatin siya. Nanlulumo siya at gusto lang ng katawan niya na humilata. Nagising siya na wala na sa kanyang tabi si Tristan. Tahimik din ang kabahayan. Naisip niya, baka pumasok na sa opisina nito ang kanyang asawa.
Nang kumalam ang sikmura niya ay nagpumilit siyang bumangon at pumasok sa banyo. Naligo siya ng maligamgam na tubig. Pagkatapos maligo ay nagsuot lamang siya ng maiksing puting moong pants. Isinuot niya ang puting kamiseta ni Tristan na umabot sa hita niya ang laylayan. Maluwang ito sa katawan niya. Pagkuhan ay dumiretso siya sa kusina. Wala pang bagong sinaing pero may natirang kaning lamig. Walang nalutong ulam. Malamang hindi nag-almusal si Tristan bago umalis. Nagluto na lamang siya ng hotdog at itlog para mabilis. Pinainit na lamang niya ang kanin. Habang nag-aalmusal ay may naririnig siyang ingay sa labas na tila likha ng malakas na pressure ng tubig. Sandali niyang iniwan ang kanyang pagkain saka nag-abalang lumabas. Namataan niya si Mang Ben na nagdidilig ng mga halaman gamit ang hose ng tubig. Nabaling ang tingin nito sa kanya. "Magandang umaga po, ma'am." Nakangiting bati sa kanya ng Ginoo. "Magandang umaga rin po. Kanina pa po kayo dito?" Tanong niya. Opo. Napansin niyo po bang umalis si Tristan? Anong oras po siya umalis?" Usisa niya. "Mga alas 8 po siya umalis. Nagmamadali nga po siya. Pinapasabi pala niya na hiniram niya ang kotse niyo. Tawagan niyo na lang daw po siya kapag may kailangan kayo." Anito. "Ganun ba? Sige po, salamat." Pumasok siya sa kabahayan at itinuloy ang pag-aalmusal. Naiinis siya. Bakit kailangan kotse niya ang gamitin ni Tristan? Nakatambay lang ang dalawang kotse nito sa garahe. Mukhang wala talaga itong balak paalisin siya sa pamamahay nito. Pagkatapos niyang kumain ay nag-impake siya ng kaunting gamit. Sa ayaw nito't sa gusto ay uuwi siya sa bahay niya. Wala na siyang balak magpaalam dito o tawagan ito. Kailangan niyang mamonitor ang status ng mga hayop sa rancho. Nag-commute na lamang siya pauwi. Nasurpresa si Sabrina pagdating niya sa rancho at naroon ang mga magulang niya kasama si Lola Marcela. Minibisita din ng mga ito ang mga hayop. Nagsagawa pala ng vaccination ng mga staff nila sa mga hayop. Pagkuhan ay sinamahan niya ang mga ito sa farmhouse na madalas niyang tambayan pagkatapos mga bayo. Nagpahanda ng merienda ang mami niya. "Hindi ka ata nag-report sa office, iha," sabi ng mami niya habang pinagsasaluhan na nila ang pinaluto nitong spaghetti at toasted French bread. Hindi siya kaagad nakasagot nang maalala kung bakit hindi siya nakapagtrabaho. Kasalanan iyon ng kanyang asawa. Masakit ang mga kasukasuan niya. "Oo nga pala anak, Lunes pa naman ngayon, maraming appointment," sabi din ng daddy niya. Naisip ko kasi na bisitahin muna ang mga hayop. Ipapabukas ko na lang mga appointment ko at meetings." Balisang sagot niya. Si Tristan, nagtrabaho ba?" Tanong naman ni Lola Marcela. "Opo, nagtrabaho po siya." Mabilis niyang tugon. "Mabuti naman. Baka kasi biglaan na naman siyang susulpot dito at nakikialam sa trabaho ng mga veterinarian. Nagtataka ako sa batang iyon. Dati-dati, halos ayaw ngang humawak ng hayop. Nalaman ko mula sa veterinarian nyo na madalas daw naririto sa Tristan at tumutulong. At totoo ba na nakapagpaanak ng baka si Tristan?" Ani ni Lola Marcela. "Opo, nasurpresa nga rin po ako. Nagboluntaryo po siyang tumulong dito sa rancho," sabi niya. "Impressive. Tristan always surprising us," komento ng daddy niya. "Tama ka, Han. But sometimes, he acted weird. Simp, he's not the man I used to know before. He changed." Anang mami niya. Napansin ni Sabrina ang pananahimik ni Lola Marcela. Nababasa niya ang uncomfortable mood nito na tila may malalim na iniisip. Pagkatapos ng merienda ay nagkaroon ng pagkakataon si Sabrina na makausap ng sarilinan si Lola Marcela. Sinamahan niya ito sa veranda ng farmhouse. Nakatanaw ito sa magandang view ng farm kung saan makikita ang malawak na horse riding field at mga burol. "Are you okay, Lola? You look uneasy." Nag-aalalang tanong niya rito
habang hinahagod ang likod nito. Narinig niya ang malalim nitong hininga. Honestly, I don't know how to express what I had felt right now, Iha. I felt something unexplained, loneliness. Wika nito sa malamig na tinig. Baka ako naninibago lang kayo dahil hindi na madalas umuwi si Tristan sa bahay niyo. Aniya, I just think about that. But still, I have something to know that I could understand what it is. I felt something is missing or gone. You just missed your family, Lola. Dumarating talaga sa buhay natin ang panahon na bigla nating naaalala ang mga taong nawala na sa atin. Lalo na sa sitwasyon nyo na naunang nawala ang anak ninyo at asawa. Dapat palagi kayong may kasama at kakwentuhan para hindi nyo naiisip ang mga masasakit na alaala. Nakikiramay niyang pahayag. Namimiss ko ang apo ko. Wika nito, pagkuwan. Sino pong apo? Kunot noong tanong niya. Si Tristan. Feeling ko, napakalayo niya sa akin. Namimiss ko din si Troy pero mas nag-aalala ako kay Tristan. Simula bata si Tristan ay hindi pa siya napalayo ng matagal sa akin. Hindi katulad ni Troy na mas gusto na mapag-isa at walang gumagabay sa kanya. Pinabayaan ko si Troy sa desisyon niyang lumayo dahil alam ko na kaya niyang mabuhay mag-isa. Pero si Tristan, kailangan niya ng taong masasandalan. He can't even eat alone or living in a lonely places without the presence of other people. He's not talkative but he loves to hear people talking around him, while Troy preferred to live in a silence and independent. Kwento ni Lola Marcela at naikukumpara ang dalawang apo. Hindi maintindihan ni Sabrina ang nararamdaman niyang lungkot habang nakikinig sa nagkukwentong matanda. Hindi niya lubos na kilala si Tristan, lalo na si Troy, pero ramdam niya na magkaiba ang dalawa. Huwag po kayong malungkot, okay naman po si Tristan. Malusog naman siya at ramdam ko na masaya siya sa pinili niyang buhay. Okay naman po ang pagsasama namin. Sabi niya. Hindi ba siya nagkukwento sa iyo tungkol sa kalusugan niya? Usisa nito. Hindi naman po. Napaka-aktibo nga po niya sa lahat ng bagay. Nakangiting sagot niya. Hindi ba siya nagrereklamo na may masakit sa kanya? Hindi naman po. Bakit po? Nung bata kasi siya, madalas niyang iniuuntog ang ulo niya sa matigas na bagay. Umiiyak siya at iritable. Sinasabi niya sa akin na parang mababasag daw ang ulo niya. Noong pinatingin namin siya sa doktor, ang sabi may meningitis siya. Sinailalim siya sa medication hanggang sa gumaling siya. Hindi na siya nagrereklamo na sumasakit ang ulo niya pero nitong taon lang, bago siya nagbakasyon sa California, napansin ko ang pangangayayat niya. Kapag dinadalaw ko siya sa opisina niya, madalas ko siyang madatna na hinihilot ang ulo niya. Palagi niyang sinasabi na okay lang siya. Kaya noong sinabi niya na magbabakasyon muna siya sa California bago ang kasal niyo, ay hindi na ako tumutol. Baka kako need niya lang ng pahinga. Kwento ng matanda. Baka isa rin po sa dahilan kaya siya pumunta ng California ay para magmuni-muni. Nakita niyo naman po na gumanda na ang katawan ni Tristan at masigla siya. Huwag niyo na po siyang alalahanin. Ako po ang madalas niyang kasama kaya alam ko. Una kong may problema sa kanya. Sabi na lamang niya. Alam ko, Iha, hindi ko lang maiwasang mag-alala. Pakiramdam ko, merong mali. Anito. Ano pong mali? Naguguluhang tanong niya. Wala. Huwag mo na akong intindihin. Halika na nga. Samahan mo ako sa kural ng mga kabayo. Gusto kong humipo kahit isa sa kanila. Nakangiti nang sabi nito. Sinamahan na lamang niya ito sa kural ng mga kabayo. Hindi na nagluto ng hapunan si Sabrina dahil pinadalhan naman siya ng mommy niya ng pinaluto nitong beef asado kay Aling Alice. Nagdala na rin siya ng kanin. Pasado 8:00 na ng gabi kaya hindi na siya umaasang uuwi sa bahay niya sa Tristan. Kumakain na siya ng may bumisi ng sasakyan sa labas.
Iniwan niya ang kanyang pagkain saka sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang kanyang kotse sa labas ng gate. Dagli siyang lumabas at pinagbuksan ng gate sa Tristan. Hindi na niya ito hinintay bumaba ng kotse. Bumalik siya sa loob ng bahay at itinuloy ang kanyang paghahapunan. Natigilan siya nang biglang sumulpot sa likuran niya si Tristan at hinalikan siya sa pisngi. First time nito iyong ginawa sa kanya. Madalas, kapag nadadatnan siya nito sa bahay ay umayakap lang ito. May kung anong hindi mawaring emosyon na umahon mula sa kanyang puso. Tumulin ang pagtibok nito. Sabi ko na hindi mo talaga ako hihintayin. Wika nito. Pagkuhan ay inilapag nito sa lamesa ang dala nitong puting paper bag. Isa-isa nitong inilabas ang naka-styro box na pagkain. Kala ko hindi ka pupunta rito. Aniya, why not? Dala ko ang kotse mo. Kala ko naman hindi ka aalis ng bahay ko dahil ginamit ko ang kotse mo. Matigas talaga ang paninindigan mo. Style mo, bulok. Hindi ako nakapasok sa opisina dahil sa ginawa mo. Maktol niya. Aling ginawa ko? Ang paggamit ko sa kotse mo o ang nangyari kagabi? Nakangiting sabi nito. Ang dami mong alam, hindi ka man lang gumagamit ng proteksyon. Bakit pa ako gagamit nagtatake ka rin naman ng birth control pills? Prangkang sabi nito. Natigagal siya. Paano nito nalaman ang tungkol doon? Itinatago naman niya ang mga gamot. Magde-deny pa ba siya? How did you know? Tanong niya kapag kuwan. May nakita akong basyon ng pills sa basurahan ng kwarto mo. Noong ibinuhos ko ang laman ng trash can sa mas malaking garbage bag, may nahulog na isang pad ng basyon ng pills. May iritasyon nitong sagot. Kahit na, kailangan mo pa rin gumamit ng proteksyon. Alam ko meron ka noon pero hindi mo ginagamit. Aniya, hindi ko ginagamit kasi baka hindi ka komportable. Simpatikong wika nito. Napipikong tinitigan niya ito. Pasimpleng tinadyakan niya ang binti nito. Aray, napakasadista mo talaga, honey. Angal nito. Alam mo namang napakahilig mo. Bakit hindi ka gumagamit ng proteksyon? Usig niya rito. Tumabang ang ngiti ni Tristan. You're my wife. I have right to choose if I will use protection or not. Ang sabihin mo, natatakot kang mabuntis. Ayaw mo ba magkaroon ng anak sa akin? Maganda naman ang lahi ko ah. Isa pa, pinakasalan mo ko kaya obligado kang bigyan ako ng anak. Seryosong litanya nito. Magkakaanak din naman tayo pero hindi pa ngayon. Kailan pala? Kapag ubos na ang sperm cells ko? Walang gatol na gagad nito. Hindi niya napigil ang kanyang sarili sa pagtawa. Huwag kang tumawa, seryoso ako. Anito habang matiim na nakatitig sa kanya. Kumagat labis siya bilang pagpipigil sa kanyang tawa. Nagpatuloy na lamang siya sa pagsubo ng natitirang pagkain sa plato niya. Binigyan naman siya ni Tristan ng binili nitong fresh lumpia at isang hiwa ng ubi cake. Kahit ganyan ka katigas, hindi kita i-give up, Sabrina. You're my life now. Seryosong pahayag ni Tristan na biglang nagpasikdo sa puso ni Sabrina. Matamang tinitigan niya ito. Nagsalubong ang mga titig nila. Nagpanik siya sa reaksyon ng puso niya. No, it's not gonna be happening. It's too early to fall for him. Protesta ng isip niya. You can't assure how sincere you are in this relationship, Tristan. We're just making memories only about sexual activities we had done. Some unexpected moment happened between us were not enough to have a deep connection. She insisted. You are just pretending, Sabrina. I know you felt something special with our relationship more than what we did during sexual intercourse. We're meant to be a couple for life. A lover for everlasting love and only death do us part. We will spend our life together until that. Take comfort for knowing that you're mine and I am only yours. Matatag na pahayag ni Tristan.